yung mga picks, i-separate mo. Kasi hindi ka pwede talaga alam mo yon yung kasabihan, do not put your eggs into one basket. Kapag ginawa mo kasi yon technically, mawawalan ka na ng option for other games na meron dito at malay mo yung mga hero pala na yun, yung pala yung kailanganin mo. Pero dahil nga naman mabibigat na yung binato dito, agad-agad ng mga members ng side ng RWE, may kita natin yung adjustment nila dito. Meron pa naman silang Neza, pero kasi isa sa akin, para sa akin isa sa mga main points kapag clash laner ka or gusto mo mag-clash laner, isa sa mga pinaka-requirement, dapat may Dharma kayo sa pool nyo. So parang nagamit na yung Dharma eh. So ngayon yung boom, may paramdam ako sinisave nila eh. Sabi, save muna natin guys. Guys, save muna natin. Mamaya na yan. Kumbaga, pantapos natin yan. Pero alam mo, pero alam mo, ito yung sinasabi ko na kapag nagkaroon ka ng diadya na support or malambot na support, ang mangyayari is yung Ogran mapipili kasi tangke siya. At the same time, si Byron din mapipili din yan. So kumbaga, isipin mo na lang Yasu, American football to. Okay? American football to na ang pinaka-quarterback dito, yung damage dealer talaga dito definitely, is si nawala ko. Ters, nasaan ka na, Ters? Hindi ko alam, guys. Pinaghahanap ka na namin. Sige, tuloy mo pa rin. Ayun, yung kapag nagbato siya ng ng mga skills niya, tumatama, bumababa yung mga buhay. Natutuwa si Ogran kasi pwede niyang i-passive, pwede niyang itaas baba. Tama. Yun na nga, no? And Ogran gusto niya din lumalapit dun sa kanyang mga target nito. Syempre, hindi niya naman pwedeng ikat agad yung wifi. And medyo, hindi ko lang nagustuhan. Ewan ko it might be just me. Parang hindi maganda yung last pick nila na Jing para sa side ng Rapworld Era dito. Kasi makunat itong si Carl eh. Later on, pag nagka-item to, makunat to. Kung ikukumpara natin, yes, may damage ang isang Jing. But at the same time, kung kaya lang din naman i-heal ng isang Ogran habang nakadikit ka sa isang Ogran, which is very beneficial sa isang Ogran, yung Jing mo, mabilis lang yan mabure. And kung tutusin yung main idea talaga dito is yung kung paano nila hahanapin tama ka eh. Ang pinakagagawin nila dito, ang pinakapalaisipan sa Boom Esports dito, paano mo hahanapin si Arise? Saan man gagaling si Arise? At paano yung entrada ni Arise? Na once nahanap nyo yun, magiging madali yun. Kasi napaka-basic nung stun ng isang Byron eh. Dash knock-up lang yun, di ba? Pero yung 7 Jin, nabigyan agad. Ang gandang start doon para side ng Boom Esports. Tama, magandang start talaga yun. Pero, eto nga, yung Boom Esports, just being Boom Esports, nangaagaw nga dito ng red buff, napatay pa nga nila etong si Arise, which is not good for Rapworld Era dahil jungler yung unang nabigyan sa kanila. Pero ngayon sila Toshi, nandun lang sa may baba. And Toshi, ito yung talaga yung kilala nating Toshi, yung nampapwersa ng ganyan. Nampapwersa ng ganyan. Kanina, very unusual na makita mo si Toshi na gano'n, nag-i-stick lang sa torre. Ito na sinasabi natin, So, hindi talaga pwede madarag basta-basta ang Boom Esports. Yung Boom Esports, sige, maisahan mo. Pero hindi sila papayag na matuo mo sila. Talagang kakatrating ganyan. Ganito din ginagawa nila dito. It's the same template na ginagawa nila kanina pa. It will be the same template na gagawin nila ngayon, but a much more fast-paced na approach. Kasi nga naman, kanina ginawa nila to 3 minutes in, 4 minutes in. Ngayon, 2 minutes in pa lang. Bago pa nga mag 2 minutes eh. Pero ito, balugbugan na naman sa may gitna dito. Ultimate gaming from Arise with a mirror domain. Napabagsak naman nila dito si Impressive na medyo malalim-lalim sa kanilang domain. Pero at the same time, hindi yata papayag pa din yung Boom Esports. Nilataga ng footbridge. Pero nang nanakaw lang naman siya ng pamilyang Pepa. And I don't think na Rapworld Era is bawi na yun dahil support pa lang naman yung nakupi nila. At ngayon, na dun sa may taas, nakikita mo kung gaano katapang dito si Miggy. Katapang ni Miggy, nagkakat na ng wave. Kinakat niya na yung wave sa may taas, pero dito sa may gitna naman, talagang aggression lang. Mainit. Winter is here na sinamahan pa nga ng Destined Encounter just to survive, just to heal. Etong si Carl na medyo nagdelikado, but so far, all's good. Hawakan lang ng tenga.
So, ibig sabihin pala, medyo hindi naman medyo, pero lore accurate pala dito yung ginagawa ng Boom. Tinan mo naman si Toshi! Pre, hindi na pinakawalan itong si Danny, pre. Well, Yes. actually sa matchup talaga ng Ladies at Marco bad Polo naman news. talaga yung Ladies pero mukhang hindi na nila papaalisin pa si Toshi dito. Wala na yung mana. Winter is here na makisama pang smash coming from Fleur dito. Pero mukhang hindi na rin makakaalis itong si Kuya Impressive. Mirror Domain. Nakulong na siya sa kanyang domain. Hindi man siya si Gojo pero patay ang dalawa doon. Okay, so mahirap ang ganong klaseng galaw kung ikaw ay mahirap ang ganong klaseng galaw kung lalong-lalo na kung ready yung kalaban. Si Miggy dito kanina, hindi nila binibigyan ng masyadong pansin. Pero tama lang din yung nangyari doon kasi binigyan nila ng pansin si Toshi yun. Si Toshi umabot dun sa may second tower. Sabi nila, sige, gawin na natin. Wala, nandyan na yan Wala nang takas pati yung thirst, walang mana, tas gamit na din yung flash. Flash just to get na kill on Danny. Oo nga Pero alam mo, nakokontrol nila dito yung mga lanes Yun yung maganda dito sa side ng Boom. Pero hindi na nakokontrol dito yung mga kills na nakukuha, yung mga pick-ups na unti-unti nakukuha nakasama si Arise. Na kahit sabihin mo hindi ka makuha yung kill, basta may assist ka lang, somewhat pinapabilis mo na din yung yung farm mo. Nakakuha ka naman ng assist gold Ako, feeling ko paring Butters, Carl is as good as one level ahead kumpara kay Arise dito, no? Kaka-level 7 lang ni Arise habang going to level 8 there in the smash. And the fevered barrage na bottom lane, nakamit na yan, pero wala pa sila napabagsak. With the mirror domain will be there, tinangke. Yung tower dito, napabagsak naman nila si Toshi. With Arise going behind the turret, just take that kill nga. Pero napaka-importanting kill din yan kasi grabe si Toshi kapag nag-ladisan na yan, nakakatakot yan pagdating sa late game. And ginagamit nila dito yung nuances yung habits ni Toshi na lagi talaga pumapasok. Grabe yung ginawa ni Arise doon, talaga nahanap niya yung nahanap niya yung proper kill angle na tinatawag natin at hindi siya nag-hesitate talaga na kunin yun. Pero dito sa may taas si 7Jin talaga ang pinagtitripan nila. Literal si 7Jin. By the way, double smite pa rin to Double smite nga pala yung Rapper Tira dito pero Madam Fleur will be caught dito sa may bandang na if I'm not mistaken, pero ito, inagawa na naman sila ng red bomb. Though, nakuha pa din naman ni Arise, somehow. Pero yun talaga importante para dito sa Boom Hindi man nila nakakuha yun, pero laging may attempt. There is always an attempt to secure kung ano man yung gold na dapat pumapasok sa bulsa ni Arise dito. Yun din yung way nila para makontrol Katulad, going back to what I was saying earlier, Yasu, na nakokontrol nila yung lanes, pero somewhat hindi nila nakokontrol dito yung pag-ikot ni Arise Hindi nila nakokontrol yung pacing dito ni Arise. And ngayon, tinatry nila, pero Arise still getting ahead doon sa kanilang mga plano. One step ahead siya lagi. Yapi, pero hindi naman pwede kasi na siya lang yung one step ahead dito. Struggling yung iba nilang lane dito para sa side ng Rapper Tira, pero 1v1 with Grade 1 dito muna sa side gitna. Si Madam Fleur pumasok na hindi na siya nakapagbitaw ng smash, pero mabawi naman nila Mirror Domain, pabalik-balik siya dito na may kasamang Winter. Si Arise sinabog ng multo, pero buhay pa din naman siya dito. And duguan ang mga miyembro ng Rapper Tira, pero 7Jin rumisponde para lang sa wala dahil kinuyog na siya ng apat, and that's gonna be a killing spree para kay Carl. Definitely one of the most basic stunts na pwede mong gawin, and it's one of the most effective. Yung second skill ng isang Byron, the dash to a knock-up, yun lang yung kailangan niyang gawin It's very effective, it's very efficient, tapos hindi mo kailangan lagyan ng masyadong thought because Byron is a really, really tanky hero if bibuild mo siya ng ganon. Ngayon, kung titignan natin in terms of the items, hindi pa nga tank build talaga yung ginagawa dito ni Byron Tumorment pa muna siya tapos nag-nettle guard. Dadaan muna sa ganun. Para nga naman may somewhat damage, no? Kasi share naman sila sa pagkatakte dito pag kay Miggy, tsaka kay Carl sa Ogran at sa isang Byron. Dito na naman ang Boom Esports kumakatok sa second tier turret at top lane. Winter is na commit na nga yan just for defending. Pero grabe naman yun, Kuya Tunski. Napakasakit mo. Naipit na si Tunski doon. Si Kuya Tatsuri pala ang sobrang sakit dito, pero meanwhile na the middle lane, si 7Jin na naman ang kanilang napagdiskitahan. Nag-slow mo ang kanyang buhay dito, pero so far buhay pa din naman siya. Pero may tumitrade doon sa baba. Ang isang mesa, pero may trade nga na nangyari dahil yung second tier turret sa baba, pre. Walang trade na naganap. Walang trade na naganap kasi wala naman napasabog
Ayun, tignan mo Wala, wala. yung mga poke composition na ginawa nila dito. They really wanted more kills. Sa Conductor of Souls pa sila doon. Tapos, nung bandang kailangan nang i-take down si Seven Jin para alam mo yun, magkaroon ng conversion into taking the turret doon sa may gitna. Kinabusan sila ng damage, wala nang masyadong damage yun. Napansin nila si Arise for sure. Nakita nila yun na nasa baba. Pero ang nangyari nga lang, yung lahat ng effort na ginawa ng Boom Esports na yun, na-offset ng Rap World Era dahil nga, nakuha nila yung Torre sa may baba. Kung sino pa yung umagro, sila pa yung naparusahan. Oh, sabi mo nga, Ters, no, hindi nila makontrol dito si Arise. Well, the rest of the players ng Rap World Era dito nagre-react sa ginagawa ng Boom Esports na aggression. Pero si Arise may sariling mundo. Gaya na lang nung top na naman. This time, mababasag ni Arise without any contest coming from Boom Esports. I guess Yung yung Boom dito na mag-rotate sa mapa and to get consistent kills. Yan yung mga yan yung mga galaw ni Arise na sabi niya, okay, Boom, alam ko, lamang kayo. Ah, Pero hindi kayo ganun kakalamang kasi gagawa kami ng play pero Miggy goes down. Prime Yeah. position for the side of Rough World Era na lababan dito. Yasuo! Eto na nga sa may bandang gitna, napabagsak na nila sa Tatsuri at naiwan pa nga si Carl sa may bandang likod. Pero pinutubi-1 ni Seven Jin, yung dalawa muntikan niya nang madali dito si Toshi. And that's because impressive, consistent lang yung pag-aalaga sa kanya. Pero that's 3 down para sa side ng Boom Esports. Still a win para sa side ng Rough World Era. And kung mapapansin mo dahil doon sa pag-alalay dito ni Seven Jin, pinababa niya yung buhay yung mga membro ng side ng Boom Esports to a point na hindi na sila makapag-defend, na zone out sila ng todo-todo. At kung titignan natin in terms of the turrets, talaga namang bumabakbak na ngayon yung mga members ng side ng Rough World Era. Yung 3K lead kanina, right now, it dwindled down to a measly 1.3K. 1.2K na lang nga, Yasuo eh. Ang bilis nga nila makahabol, paring Ters, nung napabagsak nila etong si Toshi ng ilang beses at the same time napabagsak din nila etong si Tatsuri, si Card at si Migi. And doon na nakabawi talaga yung Rapport Tira. As you see kanina, hindi naman sila Ganda nakakatawid ng ng pwesto. eh. Ganda. Pero napaganda ng pwesto, nakaabang itong si Tonsky, mag-winter is here lang yan. Alam na nila yung location dito ng Boom Esports pero hindi pa rin nila itutuloy yung Hindi. kanilang Tyrant take para sa side ng RWE. Pero sa bandang likod, si 7G na naman na napag-diskitahan neto ni Migi. Lilipad na lang yan sa malayo dahil kaya niya naman mag-Skyfall. Pero that's information na walang Skyfall, hindi makakaresponde agad itong si 7G. At nahuli doon ni Impressive, bigla-bigla si Fleur at yung Lian po. Pero ngayon saan manggagaling si Arise? Yun ang tanong. Ang pagpasok na ng mga miyembro dito ng side ng pero tinan mo si Arise! Wala nang pakialam mo! Tumura na si Arise! Takbuhan na yung mga members dito ng side ng Boom! Putak na nga yung Torre dito sa may bandang babae. Nag-buy time na lang dito yung iba sa Rapport Era pero knowing na ang isang Jing ay napaka-mobile, talagang alis na agad siya. Ang bilis niya lang din napabagsak yung tower. Open pre! Walang bantay, walang gwardya. Push na natin. Dinaan sa gulang, boss. Grabe. Dinaan sa gulang. Kumbaga, game na game kayo lumaban 5v5 ang hanap nyo. Ako, ang kalaban ko lang dito, sarili ko. Trabaho ako. Bumili ako ng item para hindi ipalo sa inyo. Bumili ako ng item para ipalo dun sa may Torre. Torre lang ang kalabang ko. By the way, checking the items dito, Siege Breaker na nga, Star Breaker na nga itong si Arise. Meanwhile, nagpapakunat itong si 7G. Meron na siyang Overlord at kasama na nga yung, of course, very staple na Blazing Cape. And naka-Splendor na nga pala itong si Tonsky. Para nga naman makasurvive so far sa mga laban. Alam mo, Yasu, ang interesting part sa akin dito. Lamang ang galaw dito ng side na ginagawa ng Boom, di ba? Map control, everything sa kanila. Pero kung tutuusin, kung nakita mo yung goal disparity between the farm lane na meron kanina, Naku, nahuli na naman si Migi. lamang si Marco Polo. 7.5k totoo. kanina si Toshi, 9.2k si Dani. Dahil na din, 2 beses na takedown pre, si Toshi, habang si Danny untouchable. Alam mo, ang isa pa sa mga iniisip ko dito kung bakit nagkaganon, Yasu, gun-in mo kasi yung mid. And gun-in mo, sabihin na natin sa oo sa hindi, matakaw din sa farm yan eh. Matakaw talaga. Matakaw sa farm yan as compared sa isang Princess Frost. Princess Frost, sabihin natin, theoretically, kung sasabihin mo sa akin, lahat ng hero kailangan ng gold. Lahat ng hero kailangan ng item. Pero may mga hero na mas onting gold yung kailangan para mas maging effective sila. Yapi. Yun na, ang isang Princess Frost dito. The reason why nagpipigyan naman ng Princess Frost or even Lady Shen is Efficient yung sakit nila.
Oo, sa mga skills nila eh, the slow, the stance, that's the reason why. Hindi naman niya sila yung total na aasahan mo talaga pagdating sa damage and everything. Hindi. Ang kailangan lang nila dito is defensively or mga slows nga, yung mga kit nila na ganyan. So, yung mga gold is napapanay talaga dun Uy, sa mga dapat ganda na pasok, ganda na pasok, Bjork! Napakaganda ng pasok, Oy! pero Winter is it, tapos kinamahan na pabagsak agad nila dito si Toshi na ipit si Carl sa may mirror domain na hinahabol pa nila dito si Impressive. Gusto nilang nandun si Tatsuri na nakapitan niya pero tumigil naglalaban nilang mag-isa kumpara dun sa may apat at napabagsak na siya with the double kill na naibigay dito kay Danny. And mukhang tutuloy-tuloy na yung Rapper Tira. Re-rekta na rekti sa gitna. May kasama pa silang mga dragon habang yung Mama Dragon sa baba pala isinamon. Hindi pwede dito si Danny na humarap-harap masyado at tatandaan mo, gun-in mo pa rin to. Yung gun-in mo kapag gaganyan yung buhay ng kalaban niya, more than welcome kayo mag-try. Pero si Tansky ay tutumba. Pero yun ba talaga yung proper target na kinuha nyo? Impressive dito, kumabit. Pero hindi na siya makakatakas si Floor. Hindi na kaya. Sino-solo out na lang dito si Tatsuri. 2-0, Boom Esports na 2-0. Bigla ng Rapper Dira match point. Match point, Yasu. Is this a new chapter para sa Philippine HOK? Boom! Kilala natin sila. Kapag may international, dapat may boom. Rapper Dira is aiming to change that. Rapper Dira is aiming to bring a rough world sa side ng Boom Esports sa isang mundo na hindi sila parte ng isang international event. Ganong klaseng impact yung ginagawa ngayon ng side ng Rough World. Naku po, Diyos. Ay, hindi ko na alam. Ano nangyayari sa esports? Ano nangyayari sa esports? Well, ito na nga yung lagi natin sinasabi or sinasabi natin. Since nung nagpalit ng members dito yung Boom, they're like a clean slate. So, kumbaga hindi top, pero hindi bottom. Kailangan pa nilang gumawa ulit ng placing. Pero since Rap World Era 2-0, match point na tayo, I don't think na Boom did bad doon sa may second game natin. Actually, maganda yung ano nila, tempo, maganda yung map, yung control nila. Pero, I guess, naging medyo pabaya lang sila dito. Pero just because Arise, ayaw niya din, masyadong slick itong si Arise, ayaw niya din papahuli. Kita mo yung award niya? Best in pushing turrets para kay Arise. Dahil hindi naman siya basically sumasama sa teamfight dito unless na lang there's gonna be a pick-off, he will be there. Pero at the same time din, kumpara dun sa ginawa kasi ng Boom Esports, masyado silang aggressive to the point na si Toshi kasi ang pinaka nag-suffer din sa kanila. I think si Toshi masyadong may asim factor dalawang beses na huli. Habang si Danny, ang sarap mag-shopping para kay Danny. Alam mo, kapag ka naka-gun-in mo, naka-ladisan ka, usually, ano nga ba kasi yung definition ng overextension? Alam mo yun, di ba? May ang pinaka iniisip natin pag overextend, yung kapag ka nandun ka sa tapat ng kalaban, tapos yung mga tao nasa likod, yung mga tangke mo nasa likod. Yun ang overextension somewhat, di ba? Pero, si Tatsuri sa si Toshi, they were playing it perfectly. Nasa likod sila ni Carl, nasa likod sila ni Miggy, inaalalayan sila ni Impressive. Pero kasi yung mga initiations talaga ni Floor, papasok siya, mag-ultimate siya, gagamitin niya yung flash, tatalunan niya yung mga miyembro, after nun, may Winter is Here na nanggagaling kay Tunsky. Tapos, kung makakatakas man sila, si Arise na bahala, mirror domain na. Actually, pasok din talaga sila dun sa mirror domain Usually, after ng Smash, after ng Winter is Here, big ultimates yung kinocommit dito, binibigay agad ng Rapper Era. Kahit ang isang Ogran, hindi siya nakapalag. Well, I was expecting na medyo mahihirapan siya. Pero kita mo yung graph natin. What matters? All the way up until 10 minutes into the game, nasa side ng Boom yung bola natin. Kumbaga yung graph natin, the gold and everything. Kaya nga, sabi ko sa'yo, hindi naman sila, they didn't do bad para sa side ng Boom Esports. Yun nga lang, mas nautakan sila dito ng Rap World Era. And huling husa, yung naipanalo dito ng Rap World Era. Actually, yun lang yung biggest team fight na naganap all throughout the game. And rekta na agad yung nangyari. Pero alam mo, Yasu, we can never count out kung ano yung ginawa ng Boom doon. Nakita pa rin natin yung masterful early game na pinapakita nila. And itong iteration or itong version ng Boom na ito, itong lineup na ito, ang pinaka nakikita kong nagiging problema nila sa lahat ng games na pinanood ko sa kanila, hindi sila nakakapag-hold ng lamang pagdating ng mid-game. Well,
Well, titingnan nga natin dito sa may highlights, no? Ito yung early game na sinasabi mo, napakaganda pa din talaga ng early game na pinapakita dito ng Boom to the point na inagawan na nga nila dito si Arise and even first blood or second blood itong si Arise. But dahil hindi pa siya masyado nakakapag-farm dito and to the point na tuloy-tuloy, halos nag 1 kill per minute yung Boom Esports dahil sa aggression nila, dahil medyo iniipit din nila dito yung Rap World era. And I think, ito yung unang first overextension ni Toshi na hindi niya, I don't think wise na ikinomit yun dahil yun nga, after nung kill na yun, hindi na rin naman siya nakapag-farm Doon ng nagsimula maayos. Dahil no? hinanting na rin siya ni Arise And actually, medyo na-focus nila dito si Danny. Pero napabayaan kasi talaga, pre, si Arise. Ayun, si Arise talaga yung gumawa ng plays Kung hindi si Arise yung MVP dito, ewan ko na lang, magtatampo talaga ako. Grabe pinakita Grabe pinakita Yun na lang yung magagawa ko. Ala ka namang gawin ko siyang MVP, di ba? Yun lang yung pinaka magagawa ko. Kung hindi siya MVP dito, magtatampo ako. Ganun talaga. Pero wala. Kung titignan mo yung play na ginawa na dito, from here on out, Yasuo, mid-game wise, 8 minutes to up until 13 minutes, up until the last fight, it was all Rap World era And Yup. may napansin lang din ako.